Magulo ang buhay ng tao. Ni isa, walang nabubuhay sa mundong ito nang hindi nakakaranas ng komplikasyon sa buhay. Walang buhay na madali. Lahat ay may pagsubok. Lahat ay may pinagdadaan ng pagdurusa bago makamit ang tunay na ligaya sa bandang huli. Ngunit sadyang may mga pagsubok na talagang higit na mahirap kaysa sa mga pagsubok na nararanasan ng ibang tao. May mga pagsubok na hindi ordinaryo, sapagkat hindi rin ordinaryo mga tao ang kasangkot nito. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Sa pagkakataong ito, ay mapapakinggan niyo ang kakaibang kwento ng isang dalaga. Mula sa hindi tanyag na probinsya sa bansang ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Soraya, 26 na taong gulang. Ang kwento ni Soraya ay patungkol sa buhay niya na punong-puno ng kasinungalingan. Hindi niya sukat akalaing mangyayari sa kanya ang bagay na ito. Ang akala niya kasi, imposibleng mangyari sa kanya ang kwentong ibinabahagi namin ngayon. Ngunit nagkakamali siya dahil nangyari nga ito. Ano kaya ang bagay na ito na gumulantang at nagpabago sa buhay ni Soraya? Mula sa puti, naging maitim, bigla ang takbo ng kanyang buhay. Bakit nga ba? Paano? Ano ang nangyari sa dalagang ito? Halina at sabay-sabay nating tuklasin ang kakaibang kwento ni Soraya. Madilim na sa labas ng kanyang restauran nang maisipan ni Soraya na magbasa muna ng libro kung saan maraming mga tula ang nilalaman. Mahilig sa pagbabasa ng mga tula sa Soraya, maging sa maikling kwento, nobela, mitolohiya, alamat, kwentong bayan at iba pang uri ng mga akdang pampanitikan. Bata pa lang ay mahilig ng magbasa si Soraya. Bagamat hindi siya nagsusulat, nakaupo lang ang dalaga sa gilid habang nagbabasa. Hindi siya roon nakapwesto sa upuan ng mga parokyano, lalo na't siya mismo ang may-ari ng restauran na yon. Doon umupo si Soraya sa pribadong pwesto. Sa tahanang mapanglaw, madalas na dinadaya ng langat ang pagkatok sa pintuan ng kamatayang sadya. Sa isang segundong pagpatay ng ilaw, maraming buhay ang lumalabas sa bintana ng pagpanaw. Nang magbalik na ang liwanag, maging ang tagasundo ng espiritu ay nahahabag. Kumunot ang noo ni Soraya. Hindi niya naiintindihan ang tula. Kaya muli niya itong binasa. Sa pag-ulit niya ay wala pa rin siyang naintindihan. Kaya binasa niyang muli ng 3 beses. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw para kay Soraya ang kahulugan nito o ang mensaheng nais na ipabatid ng may akda ng tulang yon. Ano ba naman yan? Masyado namang napakalalim ng tulang to. Sumasakit tuloy ang utak ko kakaintindi. Inilipat na lang ni Soraya sa ibang pahina. At saka na siya nagpatuloy sa pagbabasa. Nang makaramdam siya ng pagod, ay itinupi niya ang libro at saka ito inilapag sa pribado niyang mesa. Naisipan ni Soraya na silipin nga muna ang mga taong naroon at kumakain sa kanyang kainan. Nakita ng dalaga na aktibo ang kanyang mga waiter at waitress habang pinagsisilbihan ng kanilang mga parokyano. Maraming kumakain ngayon sa kanyang kainan. Bagaman natuwa si Soraya dahil tsak na malaki ang kikitain niya sa araw na ito, hindi pa rin napigilan ng dalaga ang mag-isip ng malalim. Dahil sa mga nangyayari noong nakaraan sa loob mismo ng kanyang kainan. Sino ba namang may-ari ang hindi mapapaisip kung may ilang parokyano ang nawalan ng buhay pagkatapos kumain sa mga iniluluto nila? Siyempre,
Labis na pinagtakhan si Soraya. Lalo na noong narinig niya mula sa mga iilan na may kinalaman ng mga aswang sa kanilang baryo sa trahedyang yon. Gayunpaman, ay hindi naniniwala ng buong buo sa Soraya. Para sa kanyang sariling opinyon, imposibleng inaswang ang kanyang mga parokyano dahil doon mismo sila nawalan ng buhay sa loob ng restaurant niya. Noong sinugod na sa ospital, ay idineklarang dead on arrival. Napailing na lang si Soraya sa kanyang inaisip. Naniniwala siyang wala namang aswang sa restaurant na pagmamayari niya. Kaya ito ang aalamin ni Soraya. Iimbestigahan niya kung ano nga ba ang tunay na mga nangyari. Nakatanggap ng matatalim na titig mula kay Soraya. Ang bawat parokyano nakasalukuyan naghahaponan sa loob ng kanyang restaurant. Hindi mawari ng dalaga. Kung ano ang pinaguhugutan ng karayom na tumatarak sa kaibuturan ng kanyang puso. Mag-iisang linggo na rin, magmula noong sunod-sunod na nawalan ng buhay, ang lahat ng kanyang naging parokyano. Ito ang palaisipang naghatid ng matinding pagkabagabag kay Soraya. Ilang buhay na naman ba ang mapapahamak sa gabing to? Napatanong na lang ang dalaga sa kanyang sarili habang pinagmamasa ng mga inosente niyang parokyano. Siya ang natakot para sa kapakanan ng mga ito. Bagaman hindi alam ng dalaga kung ano ang eksaktong pinagmulan ng pagkatakot at pag-aalala na yon. Hindi mahagilap ni Soraya sa bawat sulok ng kanyang isipan kung anong uri ng bagyo ang kasalukuyang sumasalanta sa kanyang buhay. Habang tumatagal ay paunti ng paunti ang mga taong kumakain sa kanyang kainan. Sanhi ito ng mga usap-usapan ukol sa panlalasong naganap. Subalit nakapagtatakang hindi ito naibabalita sa mga pahayagan at telebisyon. Hindi rin naihatid ang impormasyong ito sa mga otoridad. Kaya nananatiling tahimik ang naturang krimen. Panlalason ang tinanggap na dahilan ng mga pulis. Kahit pa sinasabi ng karamihan na may kinalaman ng mga aswang dito. Hindi naniniwala ang mga pulis sa aswang bilang suspek ng krimen. Kaya noong may nagsabing baka nalason ng dating mga parokyano ni Soraya, ay doon naniwala ang mga pulis. Iniisip ng dalaga na ang mga taong nakikita niya sa ngayon ay wala pang naririnig ukol sa banta ng kanyang restaurant. Dahil kung batid na ng mga ito ang kapahamakan nag-aabang sa kanila, tsak na hindi nila dadayuhin ang lugar na to. Hindi rin niya maiwasang magtaka sa ikinikilos ng kanyang mga serbidor at serbidora. Pagkat tila hindi nababagabag ang mga ito at patuloy pa rin sa pagsisilbi. Pinagdududahan na ni Soraya ang mga tao sa kanyang paligid. Itinuturing niyang mapanganib ang lahat. Habang wala pang katiyakan kung sino nga ba ang tunay na salarin. Kaya labis siya nag-iingat sa abot ng kanyang makakaya. Naku mister, ayos lang ba kayo? Nagulantang si Soraya sa biglaang pagsigaw ni Amethyst, ang isa sa kanyang mga serbidora. Kaagad na bumilis ang pintig ng puso ni Soraya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang matunghayan ang isang may katandaang lalaki na lumupaypay sa sahig. Asawa ko, ano nangyari sa kanya? Natatarantang sumigaw ang ginang at saka inalug-alug ang lalaking tinatawag niyang asawa. Maging si Soraya ay natataranta na rin. Nang dahil sa gulat ni Soraya, hindi niya kaagad nagawang humakbang upang lapitan ang mag-asawa. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay nakabawi rin naman kaagad siya mula sa pagkakagulat.
Tumabi kayo. Pilit na pinaalis ni Soraya ang mga tao nagkukumpulan sa paligid ng lalaking nahimatay. Marami ang nakikiosyoso. Ngunit ni isa ay walang nagtangkang tumulong. Paraanin niyo po ako. Tumabi kayo. Minuto lang ang lumipas nang tagumpay na malapitan ni Soraya ang naturang may katandaang lalaki. Mabilis na itong inagapan ng tulong. Nagsimula na magkagulo ang loob ng restauran hanggang sa may mga sumunod na nawalan ng malay. Hindi pa nga tuluyang nagising ang lalaking nahimatay ay may mga sumunod na naman. Anak! Gumising ka, anak! Yaya, ano pong nangyari sa kanila? Bakit po bigla silang nakakatulog? Narinig kong tanong ng batang babae sa kanyang kasamang yaya. Ilan lang ito sa mga komentong naririnig ni Soraya mula sa iba't ibang customer, bata man o matanda. Kumalma lang po kayo. Kalma lang po. Paano naman ako kakalma? Nahimatay nga ang anak ko. Tulungan niyo ako dito. Dalhin natin sila sa ospital. Si Amethyst naman ngayon ang natutulirong sumigaw. Samantalang si Soraya ay agarang nagbago ng reaksyon. Nakakapagtakang mula sa matinding pag-aalala ay napalitan ng matinding pagkatulala ang nangyayari sa kanya ng mga sandaling yon. Hindi na nakakilos pa si Soraya. Nanatiling walang kibo ang dalaga. Tila natamaan siya ng kidlat. Napakabilis ng pangyayari. Hanggang sa hindi na niya namalay na wala ng malay ang lahat ng taong kumakain sa kanyang kainan. Natumba na lang si Soraya sa sahig ng dahil sa nangyari. Nangyayari na naman? Kailan ba ito matatapos? Kinakausap ni Soraya ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ng mga trabahador niya na sinasaklolohan ng mga parokyano. Mauna na po kami sa inyo, ma'am. Dadalhin lang po namin sila sa pinakamalapit na ospital. Hindi kaagad nakasagot sa Soraya sa pagpapaalam ng kanyang serbedora na si Amethyst. Kaya inulit ng babae ang kanyang sinabi. Doon palang bumalik sa katinuan si Soraya. Ano ikamo, Amethyst? Ang sabi ko po kanina, ma'am, mauna na po kami sa inyo. Kasi dadalhin pa namin sa ospital ito mga parokyano natin. Sige, susunod na rin ako. Sige po, babalitaan ko na lang kayo. Nagpaiwan na muna si Soraya roon sa loob ng ilang oras. At nang mahimasmasan na, saka lamang tuluyang lumabas ng restauran ang dalaga. Tinungo ni Soraya ang pinakamalapit na pribadong bahay pagamutan kung saan naroon si Ginang Marilu, ang kanyang ina na isa ring pasyente. Pagkarating niya sa harap ng gusali, agad siya nagbayad sa tsoper at bumaba ng sasakyan. Mabilis ang kanyang paghakbang habang nagmamasid sa paligid. Sinikap ng dalaga na maging alerto sa bawat segundong nagdaan. Pagkat ito ang idinidikta ng kanyang isip, nararamdaman niyang nasa paligid lamang ang kapahamakan habang nagkukubli ito sa dilim. Pagkapasok ni Soraya sa silid ni Ginang Marilu, sumalubong sa kanya ang nakababata niyang kapatid na lalaki na si Artemis. Si Artemis ang nagbabantay sa kanilang ina. Magandang gabi, Artemis. Magandang gabi rin, Ate Soraya. Paumanhin, kung ngayon lang ako muli nakadalaw dito.
Tinapunan ni Soraya ng tingin ng natutulog niyang ina. Ayos lang ate, walang problema. Naiintindihan ko namang abala ka roon sa restaurant natin. Oo nga eh. Ang dami kasing nangyari. Inilibot ni Soraya ang kanyang paningin sa buong silid upang maghanap ng silya. Nang makita niya ito, agad siyang lumapit at umupo roon. Namutawi ang ilang segundong katahimikan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Tumayo si Artemis upang ipagtimpla ng kape ang dalaga. Subalit tila ipinako ang kanyang labi sa sahig dahil hindi siya nagsasalita. Maya-maya pa, muling nagsalita si Soraya upang bawasan ang mabigat na pakiramdam. Kumusta na ang kanyang kalagayan? Mayroon na raw bang magandang pagbabago? Wala pa din ate. Ganoon pa rin ang kalagayan ni mama. Ang sabi pa nga ng doktor, habang tumatagal daw, pahina ng pahina ang kanyang katawan. Ano? Bakit naman? Hindi ko alam ate. Siguro, hindi na talaga kaya ng katawan ni mama. Ano? Paano naman nangyari yun? Ate naman, hindi ako doktor. Kung kaya ko lang gamutin si mama, di sana, matagal na siya nakalabas sa ospital na to. Ginagawa naman ba ng mga doktor ang lahat na magagawa nila para kay mama? Yun nga ang problema ate. Anong yun ang problema? Anong ibig mong sabihin? Kulang tayo sa budget ate, kaya mahina rin ang serbisyo nila sa atin. Nakaramdam si Soraya ng pagkainis dahil sa kanyang narinig. Anong sinabi mo, Artemis? Ate, pera ang nagpapagalaw sa mga doktor dito. Kumikilos lang sila o nga abunuhan natin ang malalim nilang bulsa. Kung walang pera, ay di walang serbisyo. Anak ng tokwa naman oh. Anong klase mga doktor ba ang mga yan? Nakakalungkot mang isipin ate. Pero ganoon talaga sila rito eh. Wala tayong magagawa ron. Anong wala? May magagawa tayo. Hindi makatarungan ng mga ganyang doktor. Ano naman magagawa natin? Di isusuplong natin sila sa mga otoridad. Sa tingin mo ba, epektibo yan ate? Huwag mong kalilimutang nasa pribadong ospital tayo. Kaya tama pa rin sa mga mata ng batas ang ginagawa nila. Pero talagang kailangan para sa serbisyo nila. Wala tayo sa pampublikong ospital. Kung ganon, di ilipat natin si mama sa publikong ospital. Alam mong doon tayo nanggaling. Ano bang nangyari sa atin doon? Sa lugar nating ito, kulang ang mga kagamitan ng pampublikong ospital para pagalingin si mama. Kaya ano nangyari? Heto tayo ngayon. Lumipat sa pribadong ospital kasi kumpleto ang gamit nila rito. Pera na lang ang kulang, Ate Soraya. Nanlumo si Soraya sa kanyang narinig. Totoo naman talaga ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi mapigilan ng dalaga ang mahabag para sa kalagayan ng kanyang ina. Hanggang ngayon, nananatili pa rin comatose ang ginang dahil sa isang aksidenteng naganap noong nagdaang 2 taon. Gayunpaman, hindi matukoy ni Soraya kung tunay bang aksidente ang nangyari sa kanyang ina o may gumagawa nito ng sadya. Siya nga pala ate, ang restaurant. Kumusta ang daloy? Tipid na nagtanong si Artemis habang inaabot kay Soraya ang baso ng timplang kape.
Dahan-dahan naman itong tinanggap ng dalaga. Saka siya napabuntong hininga. Ayun na nga, habang tumatagal, palala ng palala ang nangyayari doon. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng krimen niyang kinasasangkutan mo, ate. Ngunit may isa kong ihilingin sa'yo. Hindi kumibo si Soraya, kaya nagpatuloy si Artemis sa pagsasalita. Pakiusap, ate. Takpan mo na ang gusot na yan. Alam nating pareho na yung restaurant na yan lamang ang natitirang mapagkukunan natin ng perang pambayad dito. Sa pagpapagaling kay mama. Kahit ano pang mangyari, gawin mo ang lahat. Mapagaling lang ang ina natin. Hindi maaaring habang buhay na lang siya nakaratay sa ospital na to. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Artemis ay may diin at hatid na kilabot sa diwa ni Soraya. Kaya hindi mapigilan ng dalaga ang pagbuo ng kaba sa kanyang puso. Huwag ka mag-alala, Artemis, dahil gagawin ko ang lahat para sa nanay natin. Napatango muna si Artemis sa kamuling nagsalita. Siya nga pala, yung pinakamasipag mong waitress na si Amethyst. Wala na siya. Hindi inaasahan ni Soraya ang tinura ng kanyang kapatid. Nabilaukan tuloy ang dalaga sa paghigop ng kanyang kape. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga muna si Artemis bago sumagot. Nakita ko siya rito kanina kasama ang iba mo pang trabahador sa restaurant. Nagkakagulo sila habang tinutulungan ng mga taong walang malay. Kaya lang, biglang hinimatay si Amethyst hanggang sa idinaklarang wala ng buhay. Tila ba naubusan ng mga salitang bibigkasin sa Soraya. Sa unang pagkakataon, naging biktima ang isa sa kanyang mga serbidora at hindi niya inaasahang mangyari yon. Mahabaging langit! Mabuti na lang at hindi nila nalaman na narito kami sa silid na ito dahil kung nagkataon, tsak na dinumog na nila kami rito. Hindi mawari ni Soraya kung ano ang kanyang nararamdaman, kaya nagpaalam na muna siya sa kapatid. Sandali lang, Artemis. Lalabas muna ako. Saan ka naman pupunta, ate? Hindi pa nga nagigising si mama, oh. Ayaw mo bang hintay magising muna siya? Nang makita ka naman niyang dumalaw rito? Magbabanyo lang ako saglit. Babalik din ako kaagad. Banyo lang pala. Akala ko aalis ka na naman eh. Minsan ka na nga lang makadalaw rito. Sige na, maiwan na muna kita. Tinahak ng dalaga ang napakatahimik na pasilyo patungo sa banyo. Pagkat ibig niya maghilamos, may mga ilaw ang kanyang dinadaanan, ngunit tila malapit na itong masira dahil sa tipid na hatid nitong liwanag. Habang naglalakad siya, bigla niyang naramdaman ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Hindi nagtagal ay narinig ni Soraya ang tunog ng mga yapak sa kanyang likuran. Subalit nang lingunin ito, wala naman siyang ibang taong nakikita. Nakabibingi ang katahimikan ng pasilyong dinadaanan ng dalaga. At siya lamang ang naroroon. Subalit patuloy pa rin siyang naririnig ang mabibigat na yapak. Palapit ito ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya binilisan niya ang paglalakad hanggang sa nakapasok na ang dalaga sa loob ng banyo. Mabilis niyang kinapa ang kanyang dibdib dahil sa kakaibang nararamdaman. Pakiramdam niyang mayroong sumusunod sa kanya. Tulad ng ilaw sa labas, hindi rin ganun kaliwanag ang nasa loob. Gayunpaman, hindi napapansin. Gayunpaman, ay hindi na hinapansin pa ni Soraya dahil sa matinding kaba na gumagapang sa kanyang puso.
Pinasadahan niya ng tingin ang kanyang sarili mula sa salamin. Ngunit tila lumabas ang kanyang espiritu. Nang masilayan ng walang ulo niyang katawan. Pansamantalang huminto ang kanyang paghinga upang makita kung nasaan ang kanyang ulo. Nasa babaeng nakatayo mula sa kanyang likuran. Mayroong mga ibinubulong ang babaeng ito kay Soraya. Subalit hindi niya maintindihan sanhin ng labis na pangingilabot. Tama na! Pakiusap, tama na! Layuan niyo na ako! Natutuloran ng sumigaw ang dalaga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang magkabila niyang tenga. Hindi niya maiwasang humagulgol. Nakikita na naman ni Soraya ang mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ilang ulit na niyang isinumpa ang kakayahang ito. Pagkat wala itong ibang hatid, kundi peste at kapahamakan sa kanyang buhay. Labis na siyang nahihirapan sa bawat pagtangis ng mga ligaw na espiritu nagsilbi niyang anino. Nang maramdaman ng dalaga ang pagtahimik ng paligid, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na roon ang babae at naging maayos na rin ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakahinga na siya ng maluwag. Ano bang kailangan kong gawin upang hindi ko na makitang muli ang mga elementong yon? Ano bang kailangan nila sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Bakit ba nila ako sinusundan? Ano bang gusto nilang mangyari? Animo ay baliw na si Soraya habang kinakausap ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang segundo, muli na naman siyang nagulantang nang mag-iba ang kulay ng liwanag mula sa ilaw. Naging magkahalong pula at itim na ito. Sa isang iglap, lumitaw sa harapan ng dalaga ang hindi mabilang na mga espiritu. Lumayo kayo! Tigilan niyo na ako! Layuan niyo ako! Napaatras si Soraya nang lumapit ang mga espiritu sa kanya. Hanggang sa sinalo ng sahig ang mabigat niyang katawan. Tanda ng kanyang panginginig ang pagyapos ng takot sa buong kaluluwa ng dalaga. Subalit sinikap niya pa ring tumayo upang kilalanin ang mga ito. Ganun na lang ang gulat ni Soraya nang mamukha ng ilan sa mga espiritong nakatitig sa kanya. Ikaw! Kilala kita. Natatandaan kita. Mabilis nang pinahiran ang butil ng luhang dumausdos sa kanyang pisngi. Naging customer kita. Tama. Naging customer kita, hindi ba? Buong tapang niyang pinagmasdan ng ibang espiritu na kanyang kaharap. Hanggang sa makilala niya ang halos lahat sa mga ito. Nagtitiyak ng dalaga na ang kaharap niya ngayon ay yung mga customer niyang pumanaw sa hindi matukoy na dahilan. Dinig na dinig ni Soraya ang mahinang bulalas ng isa sa mga espiritu. Na ayon dito ay isa siyang mamamatay tao. Kahit gaano pa ito kahina, hindi pa rin ito nakaligtas mula sa kanyang pandinig. Hindi totoo yan. Nag-alay ako ng saklolo para sa inyo, hindi nyo lang alam. Pero tinulungan ko kayo maipagamot ng walang bayad sa ospital na to dahil kaibigan ko ang may-ari nito. Subalit, hindi pa rin ninyo kinaya at nasawi kayo. Wala akong kasalanan sa trahedya na ganap sa buhay nyo. Hindi ko kasalanan kung ipinanganak kayong may mahinang katawan. Tigilan niyo na ako. Hindi ko kayo pinatay. Wala akong pinatay. Walang tigil ang mga espiritu sa pagbigkas na isa siyang mamamatay tao. Pinagpipilitan ng mga ito na siya ang bumatay sa kanila. Subalit pilit na nilalabanan ni Soraya ang matinding takot.
nga at ako may-ari ng restaurant kung saan kayo kumain. Pero hindi yun nangangahulugan na ako ang tumapos sa buhay niyo. Bakit ko naman gagawin ng bagay na yon? Gayong kailangan ko ang maraming parokyano para may maipambahid ako sa mga bayarin namin sa pagkaka-ospital ng mama ko. At saka isa pa, hindi ako kriminal. Hindi ko magagawang kumitil ng buhay ng tao. Hindi, lubayan niyo ako. Parang awa niyo na. Tama na. Tila kidlat na lumabas ng banyo sa Soraya at muling binigtas ang pasilyo. Pabalik sa silid ng kanyang ina. Subalit halos mawala na siya ng balanse nang masilayan nakaabang ang sandamakmak na espiritong naging biktima ng kanyang restaurant. Lahat sila ay nabawian ng buhay rito sa ospital na to. Patuloy sa pagbulong at pagtangas sa mga espiritu habang pinapanood kung paano lumuluha sa Soraya sa gitna ng kanyang pagtakbo. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Nagsisisigaw na ang dalaga. Nagsusumamo ako sa inyo. Wala akong kasalanan kaya wag niyo akong gambalain. Sa kasamaang palad, walang ibang nakakarinig kay Soraya. Hanggang sa pinanawa na siya ng kanyang ulirat. Pagkagising ng dalaga, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang may kaliitang kama. Agarang kumunot ang kanyang noo nang masilayan ng paligid. Batid niyang wala siya sa loob ng ospital, pagkat purong kahoy ang nakikita niya sa silid. Wari ni Soraya. Nasa loob siya ng isang munting kubo. Labis na sumasakit ang ulo ng dalaga at tila mabibiyak na ito. Akma na sana siyang babangon mula sa pagkakahiga. Subalit may dalawang pamilyar na boses mula sa labas ang dumatal sa kanyang pandinig. Mahusay ang ginawa mo, Artemis. Tiyakin mong maiinom niya ang gamot na yan upang magtuloy-tuloy na ito. Masusunod po, Mama. Bahagyang bumilog ang mga mata ni Soraya dahil sa narinig. Labis siyang nagulantang. Pagkat kilalang kilala niya ang boses ng babaeng yon. Ang boses ng kanyang ina. At hindi niya mawari kung paano nangyaring nakakatayo at nakakapagsalita na ito. Batid ng dalaga na papasok ang mga ito sa silid kung saan siya naroroon. Kaya nagkunwari siya na hindi pa nagigising. Gawin mo na, iho. Hindi maintindihan ni Soraya kung ano ang nangyayari. Hindi niya maulaan kung ano ang ibig ipagawa ng kanyang ina sa kapatid niyang si Artemis. Kaya hinayaan muna niya ang sariling magpadala sa agos. Maya-maya pa inarinig ni Soraya ang mga yapak palabas ng silid. Batid niyang nagmula ito sa ginang. Hindi nagtagal. Sinambit ni Artemis ang pangalan ng dalaga upang gisingin ito. Artemis? Anong nangyari? Bakit ako narito? Pilit na nagmamaang-maangan sa Soraya. Pagkatapos ng maidilat ang kanyang mga mata, naguguluhan pa din siya sa nangyayari. Mabilis naman na sumagot ang binata. Nawalan ka na ng malay noong isang araw at ngayon lang bumalik ang iyong ulirat, Ate Soraya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Hindi ko din alam, ate. Patuloy pa rin ang dalawa sa pagpapanggap kahit alam na ni Soraya na may maling nangyayari. Hindi man alam ng dalaga kung anong eksaktong nangyayari ngayon, pero alam na niyang may mali talaga. Artemis, nasaan ako? Nasaan tayo? Inumin mo muna itong gamot mo, ate.
kahit konti lang. Nagsimula ng kabahan sa Soraya, lalo na nung mapansin niya ang kakaibang ikinikilos ni Artemis. Tila may ibig itong ipabatid sa dalaga. O sige, akin ang gamot na yan. Tinamlayan ni Soraya ang paraan ng kanyang pananalita upang isipin ng kausap niyang nangihina siya, kahit na ang totoo, malakas na ang kanyang pangangatawan. Dahan-dahang tinanggap ni Soraya ang basong inaabot sa kanya ni Artemis. Pagkatapos titigan ng dalaga ang baso, agad niyang inamoy ang laman nito saka inilapag sa mesa. Ganoon na lang ang gulat ni Artemis nang biglang tumayo ang kanyang kaharap at hindi inaasahan ng binata ang mga salitang lumabas sa bibig ni Soraya. Mahal kong kapatid, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari ngayon? Bahagyang kumunot ang noo ni Artemis, sanhi ng tinura ng dalaga. Halata sa mukha ng binata ang pagkabahala at pangamba na tila ba mayroon siyang itinatago kay Soraya. Nagsimula nang makaramdam ng hindi maganda si Artemis. Gayunpaman, ay pilit niya pa rin itong nilalabanan. Sa pagkakataong ito, huminto na sa pagpapanggap si Soraya. Nais ng dalaga na maliwanagan kung ano ang nangyayari ngayon. Batid mo kung ano ibig kong sabihin, Artemis. Ano nangyayari dito? Ha? Anong sinasabi mo riyan, ate? Tigilan mo ako sa pagpapanggap mong yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong totoo ba ang pinagsasasabi mo, ate? Huwag ka na nga magmaang-maangan, Artemis. Magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo sa akin kung ano nangyayari ngayon. Ate, ano ba yung sinasabi mo? Talaga? Hindi ka pa rin ba aamin? Aamin saan, ate? Huwag mo akong gawing tanga, kapatid ko. Alam mo sa sarili mo kung ano ang dapat mong ipaliwanag sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo, ate. Pinapakaba mo naman ako eh. Artemis, huwag mong sayangin ang oras ko. Habang may pagkakataon ka pa, huwag mo na itong sayangin. Sabihin mo na sa akin ang lahat ng tinatago mo. Nakatunang matatalim na titig na Soraya sa kanyang kaharap. Inaabangan ng dalaga ang bawat salitang lalabas sa bibig ni Artemis at inaasahan niyang maaaliliwanagan siya mula rito. Kaya lang ay nabigo si Soraya nang hindi pa rin nagsasalita ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi kita maintindihan, ate. Ang mabuti pa, inumin mo na itong gamot mo. Kinakabahan si Artemis at hindi nakatakas sa obserbasyon ni Soraya ang mga bagay na yon. Kaya lalo nagtataka at nagdududa ang dalaga. Kunot na ang kanyang noo. Ayaw ni Soraya na pag-isipan ng masama ang sarili niyang pamilya. Ngunit nang dahil sa nangyari kanina, ay tila mababaliw na siya. Hindi naman siguro ako nananaginip, Artemis. Nananaginip ng ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ate? Narinig ko kayo nag-uusap ni Mama kanina. Narinig ko rin ang tunog ng yapak ng kanyang mga paa. Ano? Paano naman nangyari yon? Nasa ospital nga at nakaratay si Mama, hindi ba? Yun nga ang malaking palaisipan sa akin. Hindi naman siguro yun panaginip. Gising naman siguro ako nung marinig ko yun. Umiling na lang si Artemis sa sinabi ng kanyang ate. Pilit na pinapaliwanag ng binata na walang nangyaring ganoon. Ngunit hindi pa rin niya magawang kumbinsin si Soraya. Lalo na't hindi hamak na mas matalino ang dalaga kaysa sa kanyang nakababatang kapatid.
Ate, baka po nagkakamali lang kayo ng pandinig. Nasa ospital si Mama. Talaga ba? Oo naman po. Wala nga siyang ibang kasama roon, kundi ang nurse na nag-aalaga sa kanya ngayon. Eh bakit mo naman iniwan doon si Mama? Dahil nandito ka, ate. Kailangan kitang alagaan. Bakit hindi mo na lang ako dinala sa ospital na yon para magkasama kami ni Mama? Sinubukang paikot-ikutin ni Soraya ang kanyang pagtatanong para hulihin ang kapatid niya. Kung nagsisinungaling ba ito o hindi. Ate naman eh. Alam mo namang dun ka sa ospital na inawalan ng malay. Oh, tapos? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Hindi na nga po sapat ang pambayad natin kay Mama. Dadagdag ka pa ba? Siyempre, nahimatay ka lang naman ate. Kaya nakiusap muna ako sa nurse na bantayan at alagaan si Mama para maalagaan kita rito. Mahusay na palusot din, Artemis. Ngunit hindi mo ako may isahan. Ano ka ba naman, Ate Soraya? Wala tayong perang pambayad sa'yo para doon. Kahit hindi naman malala ang kondisyon mo. Maraming salamat, Artemis. Pero bagsak ka. Kumunot ang noo ni Artemis sa sinabi ng dalaga. Hindi mo nagawa magsinungaling ng maayos. Hindi mo ako nagawang kumbinsihin. Kung ganon, talagang mahirap kang linlangin, no? Bago pa man nakasagot si Soraya, mabilis na kumilos ang binata upang damputin ang baso ng gamot at saka ito sapilitang ipinainom sa dalaga. Ginamit ni Artemis ang kanyang buong lakas. Magtagumpay lang sa binabalak. Agarang naalerto si Soraya sa biglaang ikinilos ng kanyang kapatid. Ano bang ginagawa mo, Artemis? Nahihibang ka na ba? Napasinghal si Soraya pagkatapos malunok ang likidong gamot ng wala sa oras. Higit nang naguguluhan ng dalaga sa mga pangyayari habang hinahabol ang kanyang hininga. Walang kaalam-alam si Soraya kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang pamilya. Ginagawa ko ngayon ng bagay na nararapat para sa'yo. Galit na sumagot si Soraya. Ano bang pinagsasasabi mo riyan, Artemis? Kailangan ko ngayon ng paliwanag mo dahil gulong-gulo ako sa mga pangyayari. Nasaan ba kasi ako? Bakit mo ako dinala rito? Bakit hindi na lang sa bahay natin? Anong balak mo? Huwag ka na maraming tanong. Tumahimik ka na lang kung ayaw mong mapahamak. Sagutin mo ang tanong ko kung nasaan tayo. Nasa isang lugar na hindi mo alam. Anong lugar ba to? Hindi mo nga alam ito, kaya huwag ka na magtanong pa. Malayo ito sa mga tao. Kahit sumigaw ka pa ng sumigaw, walang makakarinig sa'yo. Magsasayang ka lang ng laway at lakas, kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Hindi kita maintindihan, Artemis. Hindi rin naman kita pinipilit na intindihin ako. Halos mabaliw na si Soraya sa pag-iisip, lalo na't biglang nagbago ang paraan ng pakikipag-usap ni Artemis sa kanya. Hindi na siya ginagalang ng binata. Kahit ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay hindi na nito nagawa. Ano bang ginagawa mo, Artemis? Para saan ba to? Ano binabalak mong gawin sa akin? Maya-maya pa, biglang umikot ang mundo ni Soraya. Labis na sumasakit ang kanyang ulo hanggang sa nawala na siya ng malay. Agad namang sinalo ni Artemis ang dalaga. Pagkatapos ay maingat itong inihiga sa kama. Hindi nagtagal. Muli ring nagising si Soraya at sa pagdilat ng kanyang mga mata ay tila nag-iba na ang ihip ng hangin sa paligid.
Mabilis na bumangon si Soraya at binigyan ng isang malutong na suntok ang binata habang umiiyak siya. Ang mahinang pag-iyak ng dalaga ay napalitan ng isang paghagulgol. Walang hiya ka, Artemis! Walang hiya ka! Buong puso namang sinasalo ni Artemis ang masasakit na kamahong ibinabato ni Soraya sa kanya. Nakayuko lamang ang binata habang nakakuyom ang kanyang kamao. Anumang oras ay bubuhos na rin ang luhang nagbabadyang umagos mula sa mga mata nito. Hayop ka, Artemis! Paano mo nagawa sa akin to? Naaalala na ni Soraya ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya. Naaalala na niya ang kanyang tunay na katauhan. Isang doktor, hindi isang may-ari ng restauran. Oo, tama. Si Soraya ay isang doktor. Ito ang katotohanan sa buhay niyang binalot ng kasinungalingan at pagpapanggap. Hindi kumilos si Artemis mula sa kanyang kinatatayuan habang pinipigilan ng butil ng luhang nagbabadyang umagos mula sa kanyang mga mata. Bagaman masasakit ang tama niya kay Soraya, tinitiis pa rin ito ng binata. Hinahayaan niyang ilabas na Soraya ang galit na nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Patawarin mo ako, Soraya. Patawad. Hindi kita mapapatawad sa nagawa mo. Naiintindihan ko. Tuluyan na nga bumagsak ang masaganang luha ni Artemis. Dalawa na sila ni Soraya na humahagulgol ngayon. At para sa mahal kong ina na nariyan sa labas, itigil mo na ang pagkukubli. Uwakasan na natin ang larong to. Hindi inaasahan ng ginang ang kanyang narinig. Wala sa oras siyang pumasok sa silid. Kaakibat ng nanlalaki niyang mga mata. Artemis, anong ibig sabihin nito? Naguguluhan din na nagtatanong si Ginang Marilu habang nakatitig kay Soraya. Hindi kasi inaasahan ng Ginang na ganito ang mangyayari sa kanyang mga plano. Tama na, Mama. Hindi ko na maaating panglinlangin ang babaeng pinakamamahal ko. Doon nadurog ang puso ni Soraya dahil sa kanyang narinig. Hinayaan ng dalaga ang sarili niyang humagulhol ng husto. Samantalang si Artemis naman ay nananatiling nakatutok sa sahig ang kanyang paningin habang patuloy na lumuluha. Nangyari na ang revelasyon sa buhay ni Soraya. Ang inaakala niya na kababatang kapatid ng halos 3 taon ay hindi niya pala tunay na kapatid. Nawala ang memorya ni Soraya. Kaya ang buong akala niya ay kapatid niya si Artemis at ina niya naman si Ginang Marilu. Ngunit isa itong napakalaki at napakasakit na katotohanan. Dahil nilinlang siya ng sarili niyang nobyo at magiging ina sa batas. Tuloy na wala nang magawa pa si Soraya kung hindi ang tumangis ng husto. Parang masisiraan ng baitang dalaga nang maalala niyang nobyo niya si Artemis at hindi kapatid. Habang lumuluha ang magkasintahan, umuusbong naman ang galit sa puso ni Ginang Marilu. Hindi mo alam kung ano ginagawa mo, Artemis. Pagsisisihan mo ito. Halos lumuwa na ang mga mata ni Ginang Marilu dahil sa panlilisik nito. Namumula na rin siya sa sanhi ng galit. Hindi inaasahan ng Ginang ang biglang pagbaliktad ng kanyang anak na si Artemis. Ang buong akala nito, susunod ang anak niya sa madilim niyang plano laban kay Soraya.
Kahit umiiyak si Artemis, pinilit niya pa ring magsalita. Ma, kung may bagay man akong pinagsisisihan ngayon, yun ay ang pagiging mahina ko. Nagpagamit ako sa inyo ng mahabang panahon. Biglang nagbago ang himig ng boses ni Ginang Marilu. Halatang ginagawa niya ito upang muling paamuin ang anak niya na nagsisimula ng pumanig sa kabutihan. Tama na po, Mama. Tama na. Anak, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa kabutihan ng lahat. Pero Ma, buhay naman ng babaeng pinakamabahal ko ang ipapahamak mo. Sumakit ang ulo ni Soraya sa pagsisimula ng usapan ng mag-ina. Walang maintindihan ng dalaga kung tungkol saan ang pinag-uusapan nito. Gayunpaman, tumahimik muna siya upang makinig. Habang pahina ng pahina ang kanyang paghagulgol. Alam mo kahit sino pa yan, wala akong palalampasin, anak. Hanggat makakadlang sa balak ko. Kailangan ko silang patahimikin habang buhay. Nagiging halimaw ka na po sa ginagawa mong yan, Ma. Sumusobra ka na. Hindi mo pa rin ako naiintindihan hanggang ngayon, iho. Ayos lang yon. Hindi kita pipiliting maintindihan ako. Dahil alam kong darating din ang araw na yon. Balang araw. Pasasalamatan mo rin ako sa ginagawa ko ngayon. Hindi lang yan. Ipagmamalaki mo pa ako. Dahil ina mo ang nakapagligtas sa buong bayan natin. Ma, kahit kailan, mali ang pumatay ng kapwa mo. Sakripisyo ang tawag doon, Artemis. Hindi po, Ma. Krimen ang tawag sa bagay na yon. Tumahimik ka. Kung wala ka lang din namang magandang sasabihin para suportahan ako, mabuti pang tumahimik ka na lang. Sapat na ang halos 3 taon kong pagsuporta sa iyo, Mama. Ngayon po, pasensya na talaga, pero ayaw ko na. Hindi ko na kayang isipin na nahihirapan at nagdurusa ang nobya ko dahil sa pagiging mahina ako. Nobya. Puro ka nobya. Ano bang mayroon sa Soraya na yan? At baliw na baliw ka sa kanya, ha? Mahal ko siya. At siya ang buhay ko, Mama. Tumahimik na kayong dalawa. Mga mapanlin lang. Ilang segundong huminto sa paghinga ang mag-ina. Bunsod ng pagsigaw na yun ni Soraya. Parehong hindi nakakailos si Artemis at ang ina niyang si Ginang Marilu. Tunay nga mag-ina kayo. Pareho kayo mga kriminal. Hindi, mahal ko. Pakiusap. Huwag mong sabihin yan. Akmang lalapitan ni Artemis si Soraya. Ngunit agad na sumigaw ang dalaga upang pahintuin ang kanyang taksil na nobyo. Diyan ka lang. Huwag kang lumapit sa akin. Kinamumuhian kita. Soraya. Mahal. Pakiusap. Iti ko mo ang iyong bibig, Artemis. Noong araw na nagpasya kang linlangin ako kasama ang iyong ina. Doon pa lang, winakasan mo ng relasyon natin. Kaya wala ka ng nobya ngayon. Matagal na tayong tapos. Pinaslang niyo ang mga mahal ko sa buhay kahit wala silang kasalanan na gawa sa inyo. Pinaslang niyo ang buo kong pamilya. Artemis, kayo ng ina mo. Mga halimaw kayo. Magsama kayo sa impyernong pinanggalingan niyo. Muling humagulgol si Artemis dahil sa masasakit na salitang natatanggap niya mula kay Soraya. Naiintindihan naman ni Artemis ang dalaga dahil galit na galit ito. Hindi masisisi ng binata si Soraya. Dahil sino man ay maghuhuramentado rin sa galit kung mangyari sa kanila ang napakasakit na pangyayaring yun sa buhay nila.
Soraya, makinig ka muna sa akin, mahal. Parang awa mo na. Kinamumuhian kong marinig magang ang iyong boses. Walang awa niyong pinaslang ang aking pamilya. At pagkatapos nun, nakuha niyo magbalat kayo bilang pamilya ko dahil nawalan ako ng alaala. Sinira niyo ang buhay ko. Ano pang kailangan niyo sa akin? Hindi na mapigilan ni Soraya ang pagbasag ng kanyang boses. Ni minsan ay hindi niya inaakalang magagawa ito ng kanyang dating nobyo na si Artemis at ang ina ng binata. Kung ganoon, tunay ang naaalala mo ng lahat. Bigla namang sumabat si Ginang Marilu sa usapan ng dating magkasintahan. Si Artemis naman na nanahimik ngayon habang nilalas sa pangmatinding sakit ng nararamdaman niya sa kanyang kaloob-looban. Huwag mo akong tawaging anak dahil hindi ikaw ang aking ina. Wala akong inang demonyo. Humalakak si Ginang Marilu bago sumagot. Ngunit itinuring mo rin akong ina ng ilang taon, Soraya. Yun ay dahil nililang niyo ako gamit ang mga gamot na nilikha ko noon. Mabibigat ang mga salitang binitiwan ni Soraya. Samantalang, mapang-asar naman ng kay Ginang Marilu. Naninikip ang dibdib ni Artemis habang pinakikinggan ang sagutan ng dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay. Ma, ako na nagsusumamo sa inyo. Itigil niyo na po ito. Pakiusap, Ma. Ikaw ang tumigil, Artemis. Bago pa man matapos ng binata ang kanyang pakiusap sa sariling ina, agad nang naitarak ng ginang sa braso ni Artemis ang isang gamot na pampatulog. Mabilis naman itong tumalab sa binata. Binalingan ni Ginang Marilu ng kanyang atensyon sa Soraya. At ikaw, Soraya, ibig mo bang isalaysay ko sa iyo kung paano kita nagisa sa sarili mong mantika? Ibig mo bang malaman kung paano ko nagawang magkunwari bilang kumataos sa loob ng mahabang panahon? Nakaukit sa labi ni Ginang Marilu ang nakakakilabot ng ngisi. Ang hindi mapayapang katahimikan na mababaka sa mukha ni Soraya ay hudyat ng kanyang tugon na ibig niyang malaman ang lahat. Unti-unti nang bumibilis ang pintig ng kanyang puso dahil sa kaba, subalit sinikap niyang labanan ito. Sa isang iglap, may hawak ng patalim na panistis ang ginang. Humahalakak muna siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Isa rin akong Doktor Soraya. Hangad nating iligtas ang buhay ng ibang tao. Subalit, biglang natuwa ang tadhana at nakipaglaro sa kapalaran natin mga magagamot. At anong nangyari? Sabihin mo na nga po, Dok. Sarkastiko ang himig ng pananalita ng dalaga. Napangisi naman si Ginang Marilu dahil dito. Para iligtas ang karamihan, kinailangan nating kitilan ang buhay ng ilan. Kalokohan ng bagay na yan. Baliw lang nag-iisip ng ganyan. Baliw na kung baliw. Ngunit yun ang totoo sa mundong praktikal, Soraya. Hindi totoo yan. Kailanman ay hindi magiging tama ang ganyang solusyon. Hay nako. Soraya. Kung nagkasundo lang sana tayo sa larong ito. Iha. Wala na sana tayong problema ngayon. Kung hindi lang din sana ikaw ang nagmamay-ari ng ospital na yon. Tsaka ay, matagal ko nang natuldukan ng lahat ng to.
Kumunot ang noo ni Soraya dahil sa sinabi ng doktora. Hindi kita maintindihan. Doktora Marilu, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang lumalason sa mga customer ng sarili mong restoran? Mabigat ang tono ng bawat salitang binibitiwan ng dalaga. Isang halakhak ang itinugon ng doktora sa katanungan ni Soraya. Umaalingaw ang malakas itong boses sa buong silid. Nakakikilabot ang usal ni Doktora Marilu habang dahan-dahang iniikutan ang dalaga. Humina na ba ang daloy ng iyong pag-iisip? At hindi mo pa rin makuha kung ano ang pinupunto ko rito? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Huwag ka na mag-aksaya ng oras pa. Humalakak na naman ang masamang doktora. Tila ba sinasapian ng demonyo kung makatawa. Kalma ka lang, iha. Galit ka agad. Hindi ako nagbibiro, doktora. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi mo ba nakikita? Doktora Soraya. Ha? Ang ano nga? Pwede ba? Huwag mo na akong paikot-ikutin pa. Nilason ko sila para isakatuparan ng gawain natin sa panahong ito bilang mga doktor. At anong gawain naman ang tinutukoy mo? Ano pa nga ba? Siyempre, ang magbawas ng populasyon. Napailing na lamang si Soraya dahil sa narinig. Napatawa na rin siya dahil sa katangahang yon. Kasabay ng pagtawa ni Soraya ay ang pagkawala ng ngisi sa mga labi ni Doktora Marilu. Napakunot na lamang ang noo ng naturang masamang doktora. At bakit ka naman tumatawa? Aber, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Oo, Doktora Marilu. Sobrang nakakatawa ang sinabi mo. Ano ka mo? Alam mo, sa tingin ko, nasisiraan ka na ng bait. Baliw ka na. Anong baliw? Hindi ako baliw. Matino ang pag-iisip ko. Talaga po ba? Mayroon bang taong matino ang pag-iisip na makakaisip ng mga ganyan? Hindi ako nagbibiro dito, Doktora Soraya. At hindi rin ako nagbibiro, Doktora Marilu. Hindi lang ako makapaniwala na ganun ang paraan niya ng pag-iisip. Kaya kayo naging mamamatay tao. Maaring hindi mo maintindihan dahil bata ka pa lang. Kalokohan. Hindi porke matanda na kayo. Tama na ang mga desisyon niyo sa buhay, Doktora. Oo nga at pwede niyo akong sabihin na papunta pa lang ako, pabalik na kayo. Pero walang saysay ang pagkauna niyo sa akin kasi ginamit niyo sa kasama na kakayahan niyo manggamot. Pumapatay kayo. Isa kang mamamatay tao. Hindi mo naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Hindi mo maiintindihan na isang malaking pagkakamali sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ang ginawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi nilamon na kayo ng kadiliman. Sarado na ang utak nyo. Masyado kayong nalunod sa bilang ng populasyon natin. Hindi porket parami tayo ng parami. May karapatan ka ng kumilos ng palim para bawasan ang bilang ng tao. Anong uri ng kahibangan ba yan, Doktora? Sa kabila ng kahabaan ng sinabi ni Soraya, hindi nag-aksaya ng lakas si Doktora Marilu para depensa ng kanyang sarili. O ano, Doktora? Sumagot ka. Kung gayon, ay magkaiba ang ating paniniwala, Soraya. Hindi kita mapipilit sa bagay na yan. Hindi ako makapaniwala sa paraan mo ng pag-iisip. Naalog ba ang utak mo? Kaya mo naisip ang kabaliwang yan?
kabaliwan para sa'yo. Oo, ngunit para sa akin. Huwag mo na akong susubukan pang paliwanagan. Dahil kahit na ano, ay walang balidong paliwanag para sa bagay na yung doktora. Kung ganoon, talagang malakas ang loob mong kalabanin ako. Kinakalaban ko ang lahat ng masasamang gawain at kayo ang nangunguna roon. Yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buong buhay mo, Iha. Oo, para sa inyo. Kasi nilamon na kayo ng kadiliman, kaya ganyan kasama ang paraan nyo ng pag-iisip. Nagkakamali kayo, doktora. Ang pagpanig sa kabutihan, ang tangi kong hangad. Kaya kakalabanin talaga kitang halimaw ka. Pagsisisihan mo ito, Soraya. Magsisisi lamang ako kung hahayaan ko kayong ipagpatuloy ang kasamaan nyo. Hindi na pinansin pa ni Doktora Marilu ang sinabi ni Soraya. Bagkus ay iniba ng ginang ang kanilang usapan. Batid mo ba kung anong ginawa ko pagkatapos ko silang lasunin, Soraya? Kahit ano pa man yun, nakasisigurado akong puro kasamaan pa rin ang ginagawa mo. Mahusay. Napakahusay mo talaga, Soraya. Simple lang naman ang ginawa ko, Iha. Lahat sila ay inalok ko magpagamot ng libre sa sarili mong ospital at doon ko na sila tinuluyan. Automatikong natigilan sa Soraya sa kanyang narinig. Nagpanting ang tenga ng dalaga sa sinabi ng doktora. Sarili kong ospital? Nang dahil sa tinanong ng dalagang doktora, ay napahalakak nang wala sa oras sa Doktora Marilu. Hindi inaasahan ng ginang na itatanong yun ni Soraya. Ang akala ko ba, naaalala mo na ang lahat-lahat? Kalmahan mo lang, Iha. Oo, tama ang narinig mo. Alalahanin mong sarili mong ospital, itong mundong ginagalawan mo. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto kong sabihin dito, sa ospital, kung saan ako nagpanggap na nakaratay ng mahabang panahon, ikaw ang nagmamay-ari ng ospital na yun, Soraya. Hindi napigilan ni Soraya ang magulat mula sa kanyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyaring napaawang ang kanyang bibig. Hindi makapaniwala si Soraya sa kanyang nalaman. Sa madaling salita, empleyado ba lang ako? Hindi pa rin makapagsalita si Soraya. Hindi na nga siya nakakilos. Tila tinamaan ng kidlat ang kanyang katawan. At ipinako ang sariling mga paa sa lupa. O ano, nagulat ba kita? Nako, natulungan pa kitang maalala ang katotohanan yon. Saglit na hinilot ni Soraya ang kanyang sentido dahil bigla itong nananakit ng husto. Napapikit pa nga ang mga mata ng naturang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, nagdilat ng mata si Soraya. Animoy kasama ng kanyang pagdilat ang alaala ng nakalipas. Naaalala ko na. Wala sa sariling napabulala si Soraya. Naaalala niya na siya nga ang tunay nagmamay-ari ng ospital na yon. Eh di mabuti naman kung ganoon. Napakasama mo talaga. Pinagtaksilin mo ako sa sarili kong teritoryo. Parang ganoon na nga, Soraya. Kaya nga ginisa kita sa sarili mong mantika. Sa ganoong paraan, masasangkot ka rin sa krimeng ito kung pipilitin mong kumanta sa otoridad. Muling humalakak ang masamang doktora. Maya-maya pa,
Dahan-dahang kumilos at humakbang si Doktora Marilu. Sa kanya pinaglalaro ang hawak niyang pantistes sa leeg at batok ni Soraya. Hindi tayo mamamatay tao, Doktora. Tayo dapat na nagliligtas ng buhay. Kahit nahihirapan ng gumalaw sanhi ng patalim na nakadapo sa bahagi ng kanyang katawan, sinikap pa rin ng dalaga na tumugon. Uulitin ko. Sa pagkakataong ito, ay kailangan nating pumatay ng konti upang iligtas ang karamihan. Populasyon ang pinag-uusapan natin dito. Paulit-ulit na umiling si Soraya. Hindi siya makapaniwala sa paraan ng pag-iisip ng doktora. Kahit isang buhay lamang yung kitilin mo, wala pa rin tayong karapatang gawin yan. Huwag niyong kalimutan kung anong sinumpaan nating tungkulin. Itigil mo na ang pag-iisip na yan, Doktora Soraya. Parami na ng parami ang mga tao sa mundo, kaya nararapat lang silang pigilan. Ginagawa ko ito para sa ating lahat, kaya huwag kang hangal. Ikaw ang hangal, Doktora Marilu. Sa paglabis ng iyong kahangalan ay naging isang kriminal ka na. Maging ang sarili kong pamilya, hindi mo pinalampas. Ipapabilanggo kita, tandaan mo yan. Ipapabilanggo kitang kriminal ka. Muli na namang humalakak ang Doktorang Ginang. Bahagya niyang ibinaon ng panistes sa leeg ni Soraya na nagdulot ng sugat sa dalaga. Sa tingin mo ba, magtatagumpay ka pang ipakulong ako? Malinis akong maglaro, Soraya. Makahulugan ng tingin na ipinukul ng doktora kay Soraya. Anong ibig mong sabihin? Marahil nga ay mahusay kang batang doktor. Subalit higit akong mahusay sa'yo. Sa tingin mo ba, ipinanganak ka may kakayahan upang makakita ng mga espiritu? Lalong kumunot ang noo ni Soraya dahil sa kanyang narinig. Napansin naman ito ng Doktorang Ginang, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita upang maliwanagan ng dalaga. Halusinasyon mo lang ang lahat ng yun, Soraya. Sa tulong ng anak kong si Artemis, nakalikha kami ng droga na magpapawala sa katinoan mo. Walang multo. Walang multo. Ang lahat ay guni-guni mo lang at naaayon yun sa aking plano. Ngayon, kung balak mong isuplong ako sa mga pulis, sa tingin mo ba'y paniniwalaan ka nila? Ngayong hawak ko ang mga ebidensya na magpapatunay sa iyong pagiging lunatiko. Hindi. Para sa kanila, isa kang baliw. Kaya wala ka na magagawa pa upang pigilan ako. Napakahusay, hindi ba? Hindi na napigilan ni Soraya ang muling pagbuhos ng kanyang inis. Muli siyang lumuha ng husto. Ikaw ang tunay na baliw pagkat pumapatay ka ng walang sapat na dahilan, Doktora Marilu. Maging ang tawagan kang doktora, maghahatid lang ng panginginig sa aking kalamnan. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita. Wala na magagawa yung pagkamuhi mo dahil tatapusin na rin kita. Halos pumutok na ang ugat na mababaka sa noon ng Doktorang Ginang. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang akma niyang pagsaksak kay Soraya. Ngunit mabilis itong nailaga ng dalaga. Pinag-aagawan ng dalawa ang patalim. Buong tapang silang naglaban hanggang sa kapwa nilang matamo ang maraming sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Hindi ka patutulugin ng iyong konsensya. Suminghal ang dalaga sa gitna ng pagsasabunutan nila ng buhok ni Doktora Marilu. Ang isa niyang kamay ay nakikipag-agawan pa rin sa patalim
Wala ako nun, Soraya. Mas mahimbing ang tulog ko ngayong gabi kung matatapos ko na ang buhay mo. Lahat ng mga gamit na nakalapag sa mesa ay nahulog. Nabasag din ang lahat ng mga babasaging gamit. Napuno ng hiyawan ng silid hanggang sa natabig ng kanilang mga paa ang katawan ni Artemis na nakahiga pa rin sa lapag. Hindi inaasahang natumba ang dalawa at bumagsak sa binata ang kanilang mga katawan. Dahil dito, wala sa oras na nagising si Artemis. Agarang sumigaw si Artemis. Pagkagising niya pa lang, pinapatigil sila nito sa kanilang pag-aaway. Mabilis na kumilos ang binata. Saka tinangkang agawin ng patalim na pinag-aagawan ni na Doktora Marilu at Doktora Soraya. Subalit sa kasamaang palad ay aksidente itong tumarak sa tiyan ng binata. Agad na nanlaki ang mga mata ng dalawang doktora. Artemis! Anak ko! Anak! Labis na natataranta si Doktora Marilu habang pinagmamasa ng anak niyang sumusuka na ng dugo. Artemis? Maging si Soraya ay napabulalas na rin sa pangalan ng kanyang dating nobyo. Dahan-dahang iniabot ni Artemis ang kanang kamay ng dalaga upang hawakan ito. Ngumiti muna ang binata bago nagwika. Ayon dito, ay mahal na mahal nito si Soraya. At kung doon na magwawakas ang buhay nito, ay maligaya itong lilisan. Kasi nagawa na nitong ipainom sa kanya ang gamot na magpapabalik sa kanyang memorya. At ayon pa dito, ay na marahil ang kabayaran sa lahat ng kasalanan na gawa nito sa kanya. At humihingi ito ng tawad dahil naging duwag ito. Hindi nagtagal, natamo ni Artemis ang wakas ng kanyang paghinga. Hindi naman maintindihan ni Soraya kung ano nga ba ang dapat niyang maramdaman. Masagana ang luha ni Doktora Marilu habang inaalog ang kanyang anak. Samantalang, napako naman si Soraya sa kanyang kinatatayuan. Ilang minutong umaalulong ang hagulgol. Sa silid na yon, sanhi ng kanilang pagtangis. Kasalanan mo ang lahat ng to, Soraya. Nararapat lamang ito sa'yo. Hindi naging alerto ang dalaga sa biglaang pagsugod ni Doktora Marilu sa kanya. Sa isang iglap, isang hiringgilya na ang nakabaon sa braso ng dalaga. Ang nararapat sa'yo. Oras na upang makakasama mo ang iyong pamilya roon sa kabilang buhay. Sa kabila ng galit ni Doktora Marilu, hindi maipagkakailang nangihina na rin siya. Maaaring ganoon na nga ang aking kakahantungan, Doktora Marilu. Subalit, ibig ko rin makasama mo si Artemis sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Huwag mong kalimutang doktor ako. Kaya nagawa ko ng palitan ng laman ng hiringgilang yan. Nanlaki ang mga mata ni Doktora Marilu. Hindi niya inaasahan ang pagiging wais ni Soraya. Sa pagkakataong ito, isang panibagong revelasyon ang lumitaw sa pagitan ng dalawa. Kahit ramdam na ng dalaga ang panghihina, sinikap niya pa ring lapitan si Doktora Marilu. Sa tingin niyo ba, hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit mo pinapaslang ang mga taong yon? Ramdam ni Soraya ang panibagong kaba na gumagapang sa puso ni Doktora Marilu. Pakiramdam ni Soraya, tama ang kanyang hinala mula pa noon.
Kaya ito ang huling alas ng dalaga. Hindi ako bobo, Doktora Marilu. Alam kong hindi ang pagtaas ng populasyon ng tunay mong dahilan kung bakit mo kinikitil ang buhay ng mga inosenteng tao. Anong ibig mong sabihin? Masaya rin naman pala magkaroon ng amnesia ng pansamantala. Malas niyo lang at talagang naaalala ko ng lahat. Anong pinagsasasabi mong babae ka? Bumabaliktad na ba ang mundo? Ha? Doktora Marilu? Sa tingin niyo ba? Hindi ko natuklasan ang tunay niyong pagkatao noong hindi niyo pa kinuha ang aking alaala? Pansamantalang napahinto sa paghinga si Doktora Marilu. Hindi niya alam kung anong isasagot sa dalaga. Pabilis ng pabilis ang pintig ng puso ng ginang, lalo na't batid ng hindi na magandang takbo ng kanilang usapan. Tumahimik ka, Soraya. Ang mabuti pa. Tumakas ka na lang. Habang may awa pa ako sa ngayon. Talaga po ba? Naku naman. Huwag kayo masyadong magpahalatang umiiwas kayo sa usapang to. Hindi ko maintindihan ang pinagsasasabi mo. Huwag na kayo magkunwari pa, Doktora Marilu. Ang nag-iisang doktorang aswang sa baryong to. Sa pagbigkas ni Soraya ng mga katagang yon, tila tinamaan ng kidlat si Doktora Marilu. Automatikong nanghina ng husto ang katawan ng ginang nang marinig ang sinabi ni Soraya. Habang nanlalaki ang mga mata ni Doktora Marilu, labis namang umingisi ang dalaga sa kanya. Ano? Kalokohan yung sinasabi mo? Alam nating pareho na hindi ito kalokohan lang, Doktora. Isa kang aswang. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Soraya. Bakit? Tinatakot niyo ba ako? Pasensya na, pero matagal na akong walang takot sa inyo. At saan mo naman napulot ang kasinungalingang yan? Unang-una sa lahat, hindi ito isang kasinungalingan lamang. Ikalawa, hindi ko lang ito basta-basta napupulot sa tabi-tabi. Kasi anak mo mismo ang nagsabi nito. Ano? Si Artemis? Bakit? May iba pa ba kayong anak? Hindi totoo yung sinasabi mo. Itiko mo yung bibig mo. Wala ka ng kawala pa ngayon, Doktora. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Nang kumilos si Soraya papalapit sa pwesto ng doktora, ganoon na lang ang gulat ng dalaga. Nang biglang tumayo at tumakbo ng mabilis si Doktora Marilu, palabas ng munting tahanan na yon. Bumalik ka dito, Doktora. Huwag kang duwag. Gayunpaman, hindi na naaabutan pa ng dalaga ang naturang aswang na doktora. Napangisi na lang si Soraya habang naiinis dahil natakasan siya nito. Alam ko magkikita at magkikita pa rin tayo, Doktora. Muling bumalik si Soraya sa silid kung saan araw ng bangkay ng dati niyang kasintahan na si Artemis. Hindi na malaya ni Soraya ang biglaang pagtulo ng ilang butil ng kanyang luha. Kumikirot ang puso ni Soraya habang pinagmamasdan ng katawan ni Artemis na wala ng buhay. Mahal kita, pero kinamumuhian kita ng labis sa pagpaslang niyo sa aking pamilya. Ngunit huwag ka mag-alala dahil pinapatawad na kita. Matapos sambitin ni Soraya ang mga katagang yon, ay pinahiran niya ang kanyang mga luha.
Mabilis na lumipas sa mga pangyayari. Binigyan ni Soraya ng maayos na libing si Artemis. Noong mga sandaling yon, ay pansin ni Soraya na may sumusunod sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot. Alam ni Soraya na si Doktora Marilu yun. Bilang ina, nais na rin masaksihan ang libing ng kanyang anak kahit palihim lang. Hinayaan muna siya ni Soraya. Ngunit balak ng dalaga na hulihin ng doktorang aswang pagkatapos noon. Matapos ng mailibing ni Artemis, nagpanggap sa Soraya na umuwi na. Ngunit naroon lamang siya sa may kalayuan. Nakatago at nagmamasid sa puntod. Malakas ang kutob ni Soraya na pupunta doon si Doktora Marilu. Ilang minuto lang ang pinaghintay ni Soraya. Hindi nagtagal. May isang babaeng nakabalot ang buong katawan na naglalakad ng dahan-dahan palapit sa puntod ni Artemis. Natatakpan ng telang itim ang mukha nito. Huli ka! Mabilis na kinuha ni Soraya ang kanyang telepono at saka tinawagan ng pulis kung saan siya nagsumbong. Narito na po siya. Pumarito na kayo. Pinatay na kaagad ni Soraya ang tawag. Saka mabilis siya naglalakad para lapitan ng ginang. Mabuti naman at hindi mo pinatagal ang muling pagharap nating dalawa, Doktora Marilu. Ayun ang naging bungad ni Soraya nang malapitan ng doktora. Labis naman nagulat ang ginang sa kanyang biglaang pagdating. Gayunpaman, hindi nagpadala sa kaba si Doktora Marilu. Bagkus ay nilalabanan niya si Soraya. Nagulat ba kita? Bahagyang tumawa si Doktora Marilu. Pinapakita niyang hindi siya nasisindak. Ang lakas naman ng loob mong magpakita sa akin ngayon, Soraya. Si Soraya naman ang tumawa ng bahagya sa pagkakataong yon. Bakit hindi, Doktorang Aswang? Hindi pa natapos ang usapan natin noong nakaraan, hindi ba? Ikaw naman kasi, tinakasan mo ako bigla. Takot na takot ka yata, no? Tumawang muli si Soraya upang asarin ng doktora. Tagumpay niya naman itong nagawa sa kausap. Anong sadya mo? Hinaharap mo pa ako ngayon. Hindi ka ba natatakot? Nagpapatawa ka ba, Doktorang Aswang? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Pinatay mo ang aking anak, Soraya. Anumang oras ay maaari kitang itulad sa mga naging biktima ko. Tunay nga nagpapatawa kayo. Bakit? Anong balak nyo? Lalasunin niyo din ako para may maayaan kayo sa inyong hapag? Hindi sumagot si Doktora Marilu. Bagkus ay ngumisi lamang siya. Kaya nagpatuloy si Soraya sa pagsasalita. Ganun ang ginagawa niyo sa mga naging biktima niyo ng panlalason, hindi ba? Nilalason niyo sa restauran. Dinala sa aking ospital para doon tutuluyan. At saka niyo kinuha ang kanilang puso para gawing karne. Tama ba? Mahusay. Mahusay. Mabuti naman. At sa wakas, nakuha mo na rin. Ngumisi ang dalaga at saka sumagot. Tsatsakin kung wala na kayo mabibiktima pa, Doktora Marilu. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Bago pa man nakasagot sa Soraya, ay mayroon ng lalaking sumigaw mula sa kanilang likuran. At dumating na nga ang mga pulis.
Napangising muli si Soraya. Sa ganitong paraan ko gagawin, doktora? Habang nakangisi si Soraya ay nagulat naman si Doktora Marilu nang makita ang mga pulis na tumatakbo papalapit sa kanilang pwesto habang nakatutok ang baril sa kanya. Nagsimulang mataranta ng labis ang doktorang aswang. Sa kulungan ka na ngayon maninirahan, Doktora Marilu. Katapusan na ng pagiging uho mo sa dugo. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Mabilis na tumakbo si Doktora Marilu paalis. Agad namang naalerto ang mga pulis upang habulin ang ginang. Bagaman walang isang nagtangka na paputukan ito, layunin lang nilang hulihin ang doktorang aswang. Hindi ang kitilan ng buhay ito. Batas na ang bahala sa buhay ni Doktora Marilu. Bilisan po ninyo. Habulin niyo ang aswang na yun. Kumilos naman kaagad ang mga pulis. Maging si Soraya ay nakihabol na rin. Tuloy ay agad rin siyang hinabol at tinawag ng babaeng pulis. Doktora Soraya, huwag na po kayong makisali rito. Hayaan niyo na kaming gawin ang misyon na ito. Pero, gusto ko pong matiyak na mahuli ang aswang na yon. Huwag na po kayo mag-alala. Sa dami nila. Tsaka kung mahuhuli nila si Doktora Marilu, doon na lang po kayo sa sasakyan maghintay. Ginawa na lang ni Soraya ang sinabi sa kanya ng babaeng pulis. Kasama naman doon ang dalagang doktora ang isa pang pulis. Sa paglipas ng ilang minuto, narinig nila ang dalawang putok. Nalaman na Soraya na nanlaban si Doktora Marilu. Kaya walang nagawa ang mga pulis kundi ang paputukan siya hanggang sa binawian ito ng buhay. Nagdaan ang ilang linggo mula noong nagwakas ang problema ni Soraya. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Masaya niyang hinarap ang mga ito. Sa wakas, naipagkaloob ko na rin sa inyo ang hustisya. Kung nasaan man kayo ngayon, alam kong masaya na rin kayo. Pinahiran muna ni Soraya ang ilang butil ng kanyang luha bago nagpatuloy. Hindi ko na po muli hahayaan na may manlinlang pa sa akin at dudungisan ng ating ospital. Ipinapangako ko po yan sa inyo. Ma, Pa. May ngiti sa labing umalis ng sementeryo sa Soraya. Taglay na ng dalagang doktora ang kaligayahan sa kanyang puso. Sapagkat naging tahimik na ang kanyang buhay, nakamit niya na rin ang panibagong simula. Itinuloy pa rin ni Soraya ang kanyang propesyon bilang doktora. Iginugol niya ang kanyang buhay sa pagliligtas ng buhay ng tao. Mayaman man o mahirap. Sa tuwing maaalala ni Soraya ang kanyang nakaraan, tipid na lang siyang napapangiti. Ang isang doktor na nababalot ng maitim na budhi ay hindi karapat-dapat magsuot ng maputing toga ng laboratorio. Yun ang huling pahayag ni Soraya bago isinulat ang huling pahina ng nabuo niyang libro. Oo, naging manunulat na rin ang dalagang doktora. Kasalukuyan niyang binabasa ang unang tula na hindi niya nagawang intindihin dati. Sa tahanang mapanglaw, madalas na dinadaya ng langit ang pagkatok sa pintuan ng kamatayang sadya. Sa isang segundong pagpatay ng ilaw, maraming buhay ang lumalabas sa bintana ng pagpanaw. Nang magbalik na ang liwanag, maging ang tagasundo ng espiritu ay nahahabag. Yun ay dahil hindi matukoy kung ano o sino ang bumibisitang kapahamakan. Ang kawalan ng liwanag ay tahimik na naganap sa restauran. Doon naman sa ospital matatagpuan ang pagbukas ng ilaw.
pagkat iyon ang lugar kung saan maraming buhay ang maililigtas. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat na sa bahay pagamutan, tinuldukan ng buhay na dapat sana ay dinugtungan. Sa dilim ginagalugad ang liwanag. Si liwanag natagpuan ng kadiliman. Kung ano ang inaakalang puti, yun pa ang tunay na maitim. Ngayon, naiintindihan ko na. Kung dati, hindi ito naiintindihan ni Soraya. Ngayon ay malinaw na ang kahulugan ng bawat katagang yun para sa kanya.